Umusbong ang matinding sigalot sa pagitan ng Israel at United Nations na nakatutok sa isa sa pinakamainit na paratang nitong mga taon. Galit na galit ang embahador ng Israel sa United Nations, si Danny Danon, dahil isinama raw ng UN ang Israel sa listahan sa ulat ng UN tungkol sa sexual na karahasan sa tunggalian, kasama ang Hamas at ISIS. Dahil dito, iniulat na ititigil ng Israel ang pakikipagtulungan kay UN Secretary General Antonio Guterres. Sabi ni Danny Danon, embahador ng Israel sa UN, politikal at walang basehan ang hakbang na ito. Anya, mali ang pag-uugnay ng kanilang bansa sa mga teroristang grupo. Sumunod ang kontrobersiyang ito matapos ulat ng UN na nagsabing responsabale ang Hamas sa sistematikong sexual na karahasan sa mga pag-atake noong ika-7 ng Oktubre na ayon sa Israel ay dahilan kung bakit lubang nakasasakit at hindi katanggap-tanggap ang anumang paghahambing sa kanila. Ngayon ay makakasama natin mismo si Ambassador Danny Danon, ang embahador ng Israel sa UN. Ambassador, iniulat na sinususpinde ng Israel ang pakikipagtulungan sa UN Secretary General. Ito ang mga ulat na nakita namin. Malinaw naming nakita ang iyong napakamatinding mga mensahe na ipinost mo online. Ano ang practical na ibig sabihin nito? Pwede mo ba itong kumpirmahin para sa amin? Oo naman, alam mo, sanay na kami sa pagkukunyari ng United Nations pero ang nangyari ngayon, lampas na yon sa imahinasyon. Kasama ba kami, ang aming mga sundalo, anak kong lalaki at babae, sa parehong listahan ng mga terorista ng Hamas na gumawa ng krimen noong Oktubre 7. May hangganan kaya nagpasya kaming tumigil. Halos 1 taon din kaming nakipagtulungan sa UN officials at napatunayan naming may kinikilingan ang mga paratang. Walang anumang ebidensya na sumusuporta sa mga paratang na yon. At sa kabila nito, binaliwala ng kalihim general ang mga katotohanan at isinama sa blacklist ng Israel at inilagay kami sa parehong listahan ng mga teroristang Hamas, ISIS. Iyan ay isang bagay na hindi namin matatanggap. Nag-decision kaming itigil ang pakikipagtulungan kay Kalihim General Guterres. Aalis siya agad at magkakaroon tayo ng bagong Kalihim General. Sa mga darating na buwan, makikipagtulungan kami sa UN, pero hindi kay Guterres. Hindi pa opisyal kinukumpirma ng UN ang listahang ito. Kaya ano ang basehan ng mga pahayag ng Israel? Alam mo, bakit kailangang agad tumugon ng matindi bago pa makuha ang sagot ng UN? Hindi ako nagbibiro at direkta ako magsalita. May tawag ako ngayong araw mula sa punong kawani ng Kalihim General. Sinabi niya sa akin na opisyal nang ilalagay sa listahan ang Israel at ang aming mga ahensya ng seguridad. Tinanong ko siya kung may ebidensya siya at bakit hindi niya ibinigay ang mga pangalan o paratang. Pwede namin binipikahin o patunayan na mali siya. Wala siyang sagot. Kaya opisyal na ang anunsyo ng Kalihim General. Sa tingin ko, lalabas ito sa publiko sa mga susunod na araw. Pero nakuha na namin ang mensahe mula sa Kalihim General, kaya kami nag-react na yon. Tama, gusto ko lang talakayin pa ng kaunti ang practical na ibig sabihin ng paggalas kay Antonio Guterres. Siyempre, tulad ng sabi mo, hindi rin naman siya habang buhay sa posisyon. May mga kritiko na magsasabing, alam mo, ang Israel ay sa huli ay sinisira ang sarili nito sa pamamagitan ng pagkalas sa mga international na institusyon tulad ng UN. Pero ano ang ibig sabihin nito sa susunod na mga buwan? Hindi na ba talaga magkakaroon ng ugnayan ang Israel sa UN? Ngayon, linawin ko lang. Alam mo, Mananatili kami sa United Nations at makikipagtulungan sa mga sanggay nito. Pero hindi kami makikipag-usap kay Kalihim General Guterres dahil hindi namin pwedeng baliwalain ang ginawa niya. Alam mo, lahat tayo ay naalala ang ika-7 ng Oktubre, ang kalupitan ng Hamas. Ang ginawa nila sa mga babae at mga dalaga noong nakakatakot na araw na yon. At ngayon, para sisihin ng Israel sa ginawa na yon, dahil lang may ilang ulat sa media o dahil naglabas ng artikulo ng New York Times tungkol dito na walang basehan, hindi namin matatanggap yon. Sa tingin ko, naglalagay na kami ng hangganan at sinasabi sa Kalihim General na gusto niyang iwan ang anti-Israel yung pamana. Kaya hindi niya dapat asahan na may paalam mula sa amin. Ambassador, muling ipinataw ng US ang parusa kay UN Rapporteur Francesca Albanese ilang araw matapos itong pansamantalang alisin ng US kasunod ng desisyon ng korte. Ayon sa mga kritiko, siya ay tinarget dahil sa kanyang pagbatikos sa Israel. Sa pananaw ng Israel, sa tingin mo ba pinatitibay ng hakbang na ito na ang mga internasyonal na personalidad sa larangan ng batas ay lumalampas sa pangangasiwa at pumapasok sa pampulitikang aktivismo? Sa palagay mo ba tama ang hakbang na ito? Sinusuportahan ko ang desisyon ng US.
Sa tingin ko, dapat pa silang magpatupad ng mas maraming parusa laban sa kanya. Kung nagpakalat siya ng kasinungalingan at galit laban sa Israel o US, o inihalin tulad ang ating sundalo sa Nazi o si Pangulong Trump kay Hitler, hindi siya dapat tanggapin sa Estados Unidos. Tama lang sabihin sa kanya na itigil na. Pwede mo ikalat ang mga kasinungalingan yon sa ibang lugar, pero hindi sa mga campus dito sa US. Para sa akin, tama ang desisyon ni Sekretaryo Rubio. Sinabi ko yan sa kanya at umaasa akong magkakaroon pa ng parusa laban kay Albanese. Salamat, Embahador Danny Danon, sa pakikipag-usap sa amin mula sa New York City at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kwentong ito. Maghihintay kami sa tugon ng UN. Maraming salamat.